Mahal ko, kailangan mo bang talagang umalis? Ang angkan ng Joe, nagbantay sa kahariang ito sa 1,000 taon. Sa bawat salinlahi, taywisin na yung tanod. Ngunit ngayon, nagbago na ang mundo. Tuyong-tuyo na ang espiritu ng mundo. Sa akin, magwawakas ang ating lahi. Ang mga tagapayumi ng Ki ay wala na. Ako na ang huling cultivator na natitira sa mundong ito. Ang kapahamakang kahirapan sa Hilaga, naghanda ng 10,000 taon. 18 taon na lang ang kailangan. Kung hindi ko pipigilan ngayon, tataas ang hukbo ng demonyo. At lahat ng buhay ay mawawasak. Ngunit, kailan ka babalik sa amin? Makalipas 18 taon, sa pagdating ng taktang gulang ng anak natin, doon ako babalik. Linger, hintayin mo ako. Linger, nabigo kita. Pagbalik ko, babawi ako sa'yo ng 100,000 beses. At sa ating anak. Sure, ang iyong ama, ang huling cultivator. Sa mundong itong naghihingalo, isang nilalang mula sa alamat. Ngayon, siya na ang nagtatakip putas. Dapat nating parangalan ang kanyang sakripisyo. Naalala mo rin siya? Hindi ba? Shu Wen, mapipigilan mo kami ngayon, ngunit kayang kaming ipiring magpakailanman. Pag nakatakas kami, pupinturahan namin ang mundong ito ng mga ilog ng dugo. Tumahimik ka. Makalangit na kaharian. Tanging sa pag-abot sa maalamat ng makalangit na kaharian, masasara ang kahirapan sa Hilaga ng permanente. Ama, sabi mo may tandang kapalaran ako. Kaya ko ba talagang durugin ang tanikala at umakyat sa immortalidad? Bunso, hindi pa ba sapat ang kalokohan mo? Bilang anak ng tanyag na ang Kanchin, bakit mo gagawin ang mga ganyan sa ganitong lugar? Para kanino pa ito? Kuya, bakit ka nandito? Ako ang tunay mong kapatid. Paano ako hindi darating? Bunso, sinabi na sa akin ni Itay na kapag umuwi ka at humingi ng tawad at hiniwalayan mo si Joyuan tuparin ang kasunduang pag-aasawa kay binatang Linang Angkan Lililong, pagpapatawarin kanya, mananatili kang anak ng Angkan King. Kuya, paulit-uli ko nang sinabi hindi ko kayang iwanan si Joyuan. Aking kapatid, bakit mo ginagawa ito? Para sa duwag na Joyuan, ipinagpalit mo ang iyong dangal bilang mayamang dalaga. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Hindi duwag si Joyuan. At ang anak kong si Ai masayang nabubuhay ngayon. Kung wala nang ibang pag-uusapan, maauna ka nang umalis. Katawa-tawa. Hindi duwag? Magpapabaya ba sa pamilya ang tunay na lalaki at hindi ka papansinin? Hanggang kailan ka magpapakasubo dito? Makikiusap na lang ako, isama mo si Schwer at umuwi na tayo. Sige na. Kuya, hindi mo nauunawaan si Joyuan. Babalik siyang tiyak. Kapag bumalik siya, dadalhin ko siyang makipagkita kay Itay, saka mo mauunawaan ang lahat. Linger, tandaan mo ang pagkakakilanlan kong cultivator.
ay hindi dapat malaman ng iba magkaiba ang mundo ng immortal at mortal. Sige, asawa ko, alam ko. Ang kapal ng mukha niya, makinig ka. Kapag nagpakita siya, sa harap ko mapapanood mo ang gagawin ko sa kanya. Kugayon. Dapat kang ligtas na makabalik. Ako. At ang ating anak, Sheer, ay maghihintay sa iyo. Maghihintay sa pagbalik mo. Joyuan, iniwan mo ang asawa at anak mo para lang supilin kami. Sulit ba? Tara, usapan tayo, gumawa tayo ng kasunduan, palayain mo lang ako, pangako ko. Hindi ko sasaktan ang pamilya mo at bibigyan ka pa namin ng pagkakataon na magtagumpay sa pag-cultivate para ikaw ay maging immortal ng madali. Ano sa palagay mo? Maingay. Ikaw Joe, yun ikaw. Pagsisihan mo ito. Linger. Swear. 18 taon abot ko ang immortal na kaharian. At saka, babalik ako para sa inyo. Panginoon, si Kinling na babae mula sa pamilya. Kin na ipinapakasal ninyo sa akin ay tumakas kasama ng isang lalaking hindi kilala. Huwag ninyo siyang hayaang mahuli ko, kung hindi ay babanatan ko siyang buhay. Hoy, sa pilitang pinakasalan si Kinling, wala na siyang halaga ngayon. Huwag mo nang alalahanin pa siyan. Panginoon, isinilang si Kinling sa taon at buwan ng kadiliman. Siya ay mainam na hulmahan ng kapangyarihan. Mahihirapan tayong humanap ng kapalit niya. Hindi pwede. Napag-alaman ko kay Chinling may dalisay na enerhiyang yin na bihira sa 1,000 taon. Makalipas ang 80 taon, inaresto mo siya. Mabuting pakikinabangan natin ito. Makakamit natin ang mga kahangahangang bagay. Kaya maghintay tayo ng panibagong 18 taon, hahaha. Cher, anong problema mo? Sabi nila walang ama at ako'y anak sa labas. Cher, naalala mo bang may ama ka? Meron naman palagi. Bakit hindi siya bumalik para sunduin ako? May ama sa tabi ang ibang bata, ako'y hindi man lang siya nakita. Tigilan mo ang pag-iyak. Dahil ang tatay mo'y isang magiting na bayani, nais niyang protektahan ang mga mamamayan. Kaya hindi siya laging makakasama sa'yo. Pero kailangan mong malaman, balang araw, tiyak na siya'y babalik. Hintayin mong siya'y bumalik, tutuparin niya ang lahat ng hiling mo. Totoo ba? Huwag kang mag-alala. Asawa ko, ako ang bahala kay Cher. Ingatan mo ang sarili mo. Naghihintay kami sa'yo. Julian, kung ayaw mong makitid ang isip, huwag kang magalit sa amin. Hindi ito puot ng langit. Malinaw na gawa ng tao ito. Anong uri ng hindi pa nagagawang pagkatao ang makakapagpakita sa langit ng ganitong karatuwang pangyayari? Baka naman, isang tunay na immortal? Ano ito? Ito ang dila na kidlat ng langit. Kung di matter sa panahong ito, paano may ganitong kidlat? Color Master, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ka panipaniwala. Talagang di mapaniwalaan na mayoon sa mundong ito ang makatawag ng lila na kidlat ng langit. Ito ang tunay na teknik ng immortal. Immortal? Meron pa bang mga immortal sa mundong ito? Di ba sila? Nawala na? Meron pa. Ang salamat na Joe Pamilya. Ang Joe Pamilya? Ala, samay. Function ng pavilion. Bakit ka umuubo ng dugo? Panginoon ng pavilion. Aninoong Sound Gears. Nakita ko ang mga lihim ng langit. Nakitang nagbabago ang mundo. Papalapit ang malaking sakuna. Mabubuwal ang langit at lupa. Ano? Ano dapat gawin natin? Ganitong kalamidad, hindi kayang pigilan ng tao. Tanging pagdating ng immortal ang makapaglutas ng sakuna. Immortal? Pero di ba sila nawala na? Umiiral lamang sa mga alamat. Sa pamamagitan ng hula, nakita ko na sa ating panahon isang tunay na immortal ay lilitaw. Isang tunay na immortal.
Kung tayo ang immortal ay ipapanganak sa hilagang kalaliman, dapat tayong magmadaling salubungin sila. Sabihin din sa konsehala ng dakilang siya, Panginoon ng Dragon Temple, at Duke tagapagtanggol ng Zingo Manor. Ito ang Panginoon ng Pavilion. Naghahanap ka ng kamatayan. Labanan kita hanggang kamatayan. Pigane. Basagin! Added 18 taon na ang nakalipas. 10 kautit taon. Oras na para umuwi ka. Kuya, di mo na kailangang akong pilitin. Kapag umuwi na si Joyuan, siguradong ibabalik ko siya para bisitahin si tatay. Talagang hindi ko maintindihan. Ang tarantadong nagpabaya sa pamilya, anong klaseng kalokohan ang pinaikot niya sa'yo? Kuya, hindi tarantado si Joyuan. Hindi niya tayo pinabayaan. Siya ay... Sige na. Wala ka ng pag-asa. Pero kahit anong mangyari, sa ilang araw 60th birthday na ni tatay, kailangan mong umuwi kahit ano pa. Ano to? Di mo pa iniisip ang sarili mo o ang anak mo? Pag-ispa mo, si Shui ay lumaki na, ni minsan di nakilala ang lolo niya. At saka, sa matagal na panahon, gaano kahirap ang dinanas nyo. Masisiyahan tayo sa ilang araw. Siguradong uuwi kami ni Shui para sa kanyang kaarawan. Yan ang tamang desisyon. Ginoo, 14 taon na ang nakalipas. Ang anak na babae ni Chinling ay mag-18 taong gulang na. Mabuti. Humanap ng pagkakataon para ibalik siya. Ginoo, nagsiyasat na ako. Sa ilang araw, ikasinto na kaarawan ng matandang Qin na yon. Doon, si Chinling at ang anak niyang babae ay parehong dadalo. Padadalhan kita ng 4 na simbolo para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan mo, kung kinakailangan, gawin mo ang anak ni Chinling at dalhin mo dito. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Siguradong ibabalik ko sina Chinling at ang anak niya. Itong mag-ina, pwede kong subukan. Pareho silang tikman. Mabait. Naku. Nanay, ito ba ang bahay ni Lolo? Ang ganda at sosyal ng bahay. Encantada ka. Si lolo mo ang pinuno ng aristokratikong pamilya sa Jiang. Ano ba ang pera para sa atin? Mabuhay, mainit na pagtanggap. Maligayang pag-uwi, binibini. Tara na. Opo. Naway pagpalain si Lolo. Nang habang buhay na parang dagat at tibay na parang kabundukan. Tatay! Atay? Nandito na si ate. Basta nakauwi ka na, ayos na. Okay lang yan. Importante nakabalik ka. Lumapit ka. Tatay, Naalala mo ring umuwi? Tay, ako... Tay. Ito ang anak kong si Joshua. Sure. Ang laki mo na. Patingin nga ng mabuti kaya po. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo noong bata pa siya. Magkamukhang magkamukha ang itsura ninyo. Nagmamano po si Shui kay Lolo. Mabait na bata ka. Sayang lang, walang kwentang umaten ka. Hindi walang kwenta si tatay. Hindi ba siya walang silbi? 18 taon niya tayong iniwan. Kaya kayong dalawa ay dumanas ng hirap. Maraming pinagdaanan. Tay, hindi naman po ganun. Hindi kita inaaway, kuya mo lang ay mas mabuti palimutin mo na yung lalaking yan. Ayos? Tay, kuya, babalik si Zhou Yuan. Pagbalik niya, ipapaliwanag ko lahat. Anong paliwanag? Hindi ko maintindihan. Yang lalaking, yan ano bang kalokohan ang pumasok sa isip mo at nagpapakatanga ka sa kanya? Sige. Nakipag-usap na ako sa pamilya Lin na payag pa sila sa kasal sa pamilya natin. Kapag pumayag ka pakasal kay Lilong, bukas na muli ang pintuan ng pamilya Qin para sa'yo. Ano? Tay, ayaw ko. Maghihintay ako kay Zhou Yuan. Mababaliw na ako. Lolo, hindi masamang tao ang tatay ko.
Sabi ni Mama isang dakilang bayaning nagtatanggol sa lahat ang tatay ko. Isang dakilang bayani. Dakilang bayani? Tingnan mo ang nagawa mo. Ano ang nagawa mo? Sapat na ang pagloko sa'yo. Ngayon, isinasama mo pa ang apo ko. Siya kung bayani ang tatay mo. Isa ko may tuturing na rin akong Buddha. Ako na rin ang Buddha. Sige. Naging immortal ako. 3 bulaklak sa tuktok. Timog langit na pinto. Puting jade ng Kapitolyo. Nasaksihan ko lahat. Naging immortal ako. Di ba't ubos na ang buhay mo sa pagsupil sa amin? Paano mo nakahon at nakarating sa immortal na kaharian? Imposible. Lubos na imposible ito. Xu Wen ay hindi. Immortal Joe, pakiusap. Patawarin mo kami o huwag mo kaming patayin. Kung payag ka kami, magiging alipin mo sa tabi mo. Maingay. Xu Wen. Joe Yuan, hindi mo magagawa ito. Maghintay ka. Oras mo nang mamatay. Ikaw, mamamatay kang walang dangal, Joe Yuan, kahit ako ay mamatay at maglaho ang kaluluwa. Susumpain ang pamilya mo mawalan ng asawa at anak at maglaho ang lahi mo. Sari-saring makulay na sinag ang sumisinag, libu-libong masayang ki ang dumadaloy. Ito ang tanda ng pag-akyat sa kalangitan. Palatandaan ng pagiging immortal. Sa ating dakilang siya isang immortal ang isinilang. Ako'y naging immortal na. Nagawa ko! Talagang nagawa ko! Tunay akong naging immortal. Diyos ko, hindi ko inakala sa aking buhay. Makikita ko ang isang immortal bumaba sa mundo ng mga tao. Hindi ito panaginip. Siya ay tunay na lumagpas na ng tunay at naging immortal. Bilisan, ipagbigay alam sa lahat ng puwersa. Bumaba na ang immortal. Magdiwang ang buong mundo. Siya ang tagapamahala ng pavilion. Ako, ang tagapamahala ng Heavenly Secret Pavilion, ay dito na naghihintay ng 13 na taon upang salubungin ang immortal na bumababa sa mundo. Ako, si Kuchu Feng, isang elder ng Heavenly Secret Pavilion, ay dito rin naghihintay sa loob ng 3 taon upang salubungin ang immortal sa mundo ng mga tao. Tumayo muna kayo. Alam ko na ang dahilan ng inyong pagdating. Nasupil na ang mga demonyo. Naligtasan tayo sa malaking sakuna. Subalit, kailangan ko pa ng kaunting panahon upang linisin ang mga demonyo. Sa loob ng 1 oras ako'y pupunta mismo sa mundo ng mga tao. Pagbati, mahal na immortal. Maaari po bang itanong kung mayroon man pong aming maitutulong? Iutos po ninyo. Ngayong araw kaarawan ng aking biyanan, kayong lahat sa aking ngalan maghanda ng mga simpleng regalo. At ipadala ito. Ipapadala ko agad ang mga regalo at sabay nito ipagbigay alam sa mga maharlika ng siya na magpakita ng paggalang. Nauunawaan. Umalis na kayo. Opo. Tatay, talagang hindi ako sang-ayon sa kasunduang pag-aasawa sa pamilya. Kalimutan mo na yan. Ikaw. Ate, hindi mo alam. Sa mga nakaraang taon, hindi maayos ang takbo natin. Ang cash flow ng pamilya. Qin ay matagal nang sira. Ang pamilya, Li ang handang magpondo ng 100 bilyon at tulungan ng pamilya Qin malampasan ang krisis. Ano? Ulat. Si Ji Lilong ng pamilya Li ay dumating sa Qin Manor para sa ikasandar kaarawan ni Master Qin. Bilis pasyahin siya agad. Opo. Master Qin, nalaman ko ang ikaskasenta mong kaarawan, dumako ako rito para batiin ka. Ji, Li, hindi lang basta pagbati ang pakay mo, kundi pati sa dalaga ng pamilya Qin, di ba? Hindi ako narito para sa sira na sapatos ng pamilya Qin. Ito. Anong sinabi mo? Kayong pamilya, Qin ang unang umayaw sa kasunduan.
Hindi kami nakipagtalo sa inyo at nagbalak pang mamuhunan ng 100 bilyon para tulungan ang pamilya Qin malampasan ang krisis. Dapat bang hindi pasalamatan ang pamilya Lee? Natural ang pasasalamat, ngunit, Jolie, ano ba talaga ang pakay mo? Ang mga lantang bulaklak ay hindi kaakit-akit. Kitang-kita na ang mga wrinkles at mga patay na mata, hahaha. Anong ginagawa mo? Ikaw ang anak ni Qinling si Xiaoshuis, di ba? Dahil takasang ina mo sa kasal, ikaw na ang humalili magpakasal sa pamilya Lee bilang kapalit niya, hahaha. Bitawan mo ako. Maliit na bomba. Gusto ko siya. Ano? Young Master Lee gustong pakasalan ang apo ko. Young Master Lee, gusto mong pakasalan anak ko? Walang problema. Pero ang apo ko, kaka-18 lang niya ngayong taon. Hindi siya pwedeng magpakasal sa iyo. Hindi pwede. Kaya ang angkan nyo ng Sin, ayaw ang 100 bilyong sponsorship. Ipagpapalit mo apo ko sa pera na yon? Mas gugustuhin kong tanggihan niyan. Ikhwanas, Lilong, wala ka bang kahihiyan? Tingnan mo ang sarili mo. Halos 40 ka na. At gusto mong pakasalan pamangkin ko, angkan ko ng Qin. Kahit gaano kapaya, ay hindi ipagbibili laman at dugo namin. Lalong, huwag mong subukan ang swerte mo. Kasalanan ko noon. Pero huwag parusahan susunod na henerasyon. Oh, huwag mo na isipin pa. Ang anak mo, nagustuhan ko siya ngayon. Kung papayag kayo, maayos natin ito ng mapayapa. Kung hindi, huwag mo akong sisihin dahil walang akong awa. Lilong, talaga bang kidnapin mo siya? Ang kapal ng mukha mo. Ngayon, kukunin ko siya sa pilitan. Tumigil ka dyan. Kung maglakas loob ka na hawakan pamangkin ko, kailangan mo munang tapakan bangkay ko. Gusto mo mamatay? Hinihingi mo ang kamatayan. Kuya. Anong nangyayari? Isang congenital expert? Ang kanyo ng Lee talagang iniisip ang kanamin ng Qin lalaban hanggang sa huli. Sa inyo? Ang kanyo ng Qin ngayon ay hindi karapat-dapat na labanan ang kanamin ng Lee. Ikaw. Sa tingin mo ang kanyo ng Jin ay pareho pa rin kumpara 50 taon na ang nakalipas? 50 taon na ang nakalipas, ninuno mo ay disipulo ng Heavenly Secret Pavilion. Noon angkan ko ng Lee ay rumerespeto sa inyo. Pero ngayon, ano ang halaga nyo? Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ama. Tangang sinusubukang pigilan karwahe. Sobrang pagtitiwala sa sarili nyo. Dalhin nyo siya. Huwag saktan ni isang buhok sa ulo niya. Opo, boss. Master. Anong ginagawa mo? Nanay. Tara na. Lumayo ka sa akin. Anong ginagawa mo? Tara na. Hindi. Kailangan na nating umalis. Nanay. Shikuing. Nasaan ka? Nasaan ka na? May, nambubuli sa anak natin. Shuigwen, bumalik ka na. Nasaan ka na? Shuigen? Ginalit mo talaga ako. Ha ha ha. Hindi. Nakababatang kapatid? Ha ha ha. Nanay? Ang Tianji Pavilion ay pinag-utos ng Panginoong Pavilion ng Tianji Pavilion. Nabalitaan kong ikapalik sa karwa ni Jichin Special na nagpadala ng regalong pambati.
Tianji Pavilion. Ang Tianji Pavilion ay bumabati sa aking kaarawan. Paano iyon posible? Anong magandang regalo mula sa Tianji Pavilion? Imposible iyan. Ang Tianji Pavilion ang pinakamakapangyarihan sa dakilang siya bakit personal kang pumunta sa pamilya para batiin si Matandang Qin. Ito ba talaga ang lihim na pavilion? Tianji Pavilion, bakit sila nandito? Imposible yan. Paano nakuha ng pamilya Qin ang pabor ng Tianji Pavilion? Nasa pamilya Li si Matandang Wang at nakilala na ni Lilong ang mga nakatatanda. Ang kagalang-jalang ay si Ji Qin, hindi ba? Hoy, huwag kang magpanggap. Huwag kang magpanggap. He, maaari ko bang itanong kung ikaw talaga ang nakatatanda ng Tianji Pavilion? Ito ang siya Tianji Pavilion nakita na ni Wang Xuanji si Matandang Qin. Seryoso si Director Wang? Anong magagawa ko? Paano mo ito nagawa? Si Wang Xuanji ay isa sa 7 bituin ng Tianjing Pavilion. Ganitong klaseng tao, bakit ang galang mo kay Jishin? Si Matandang Wang nga talaga ang kanyang katayuan walang katumbas sa buong tag-init, mas mababa sa 10 daliri. Ang nagalang ni Matandang Wang kay Haring Qin. Ano ba talaga ang nangyari? Seryoso ang mga salita ni Matandang Qin, sa totoo lang, hindi na ito tulad ng dati. Ang maaring batiin si Matandang Qin sa kanyang kaarawan, ito ay aking kasiyahan. Matanda? May pagkakamali ba rito? Walang pagkakamali. Isang patpat ng insenso ni Matandang Qin, isang patpat ng insenso lang ang kailangan. Malalaman ninyo ang tunay na nangyari. Ang inyong pamilyang Qin ay pinagpala ng langit at lupa, walang hanggang biyaya, basta't walang aberya. Pagkatapos ngayon, natatakot ang pamilyang Qin na maging pangunahing angkan sa Kyushu. Anong numero 1 sa Kyushu? Ang pamilya Qin ay isa lamang sa top 10 sa Jiang Province, nasa Jiang Province kaunting prestihiyo. Makikita mo ang buong tag-init, baka hindi ako makaabot ng 100, lalo na sa 8 wilds ng Kyushu. Matandang Wang, niloloko mo ba kami? Oo, Matandang Wang, niloloko mo ba ako? Matandang Qin, paano ako magbibiro? Ang inyong pamilyang Qin ay may dragon. Mga immortal, huwag mo akong kalimutan. Hanggang dito lang pwede. Kung hindi, may masamang kahihinatnan, hindi matiis. Lumilitaw ang dragon magaling. Mukhang ang Tianji Pavilion. Ay napansin din ang pangangatawan ni Zhou Shui, nagpapakomplikado ito. Pero swerte may plano ang amo kong iniwan. Kung hindi wala akong magagawa. Huy, Elder Wang, mukhang ang Tianji Pavilion ay nakadama rin ng yin na pangangatawan. Pero sa kasamaang palad, si Zhou Shui ay akin na ang Tianji Pavilion nyo dapat sumuko na. Nang yin na pangangatawan si Zhou Shui. Ito'y yin na pangangatawan ay sinaunang katangian dapat siya'y lahi ng mga immortal. Elder Wang, nakikiusap ako iligtas ang anak ko si Lilong. Ang kumuha sa anak ko, manghimasok kayo. Ano? Ang pamilya ninyo'y naghahanap ng kamatayan, nangangahas sa kanya. Alam niyo ba sino siya? Anong estado meron siya? Di ba si Qin lang at anak ng walang ngalang lalaki? Anak sa labas? Ang pamilya ninyo ayaw mabuhay. Alam niyo ba, nanigyon sa buong grade, siya lahat ng maharlika ay para sa kanya, para sa pamilyang Qin. Ano? Ayon sa investigasyon, ang biyenan ng immortal ay si Qin Shihai ng Fengcheng. Si Qin Shihai, ang asawa ng immortal, ay pangalawang anak na si Qinling. Ang anak ng immortal ay si Zhou Shui. Mula ngayon si Zhou Shui ay gagawing prinsesa ng Great. Siya lahat ng maharlika ay yuyuko sa kanyang harapan. At magkatalaga na ng katapatan. Opo. Dagdag pa ayon sa utos ng immortal, ngayon ay ikarespeto na kaarawan ng biyenan nito. Ang Grand Preceptor natin kuning kalahati ng kayamanan at ihandog sa biyenan bilang regalo. Opo. O isa pa ikalat ang balita, sabihin sa lahat ng maharlika, maghandog sila ng tapat para makamit pabor ng immortal sa Great Xia. Opok. Sa Fengcheng para sa kaarawan ng biyenan. Opok. Ayon sa utos ng dakilang tagapagturo ng imperyo ng Xia, ang pamilya Bai mula sa Sichuan ay bumabati kay Ji Qin sa kanyang kaarawan. Ako si Bai Yinglong, kusang nag-ambag ng 1.80 billion patriarch. Sino ba itong matandang si Qin? Maghanda tayo ng 180 billion na regalo. Hindi ko alam. Ngunit, hindi lang ang pamilya Bai. Ngayon, narinig ko ring lahat ng makapangyarihan sa buong Xia pupunta sa pamilya Qin. Ano? Tara't batiin natin si Ji Qin sa kanyang kaarawan. Kailangan kong mauna sa bahay ng mga Qin. Magpakilala tayo sa harap ng mga ninuno nila.
Bumalik na tayo sa Panginoon, nalaman ko na. Inutusan tayo ng tagapagturo na batiin si Jikin sa maliit na bayan ng Timog Silangang Lalawigan, ang puno ng pamilyang Qin sa Fengchen Qinzhihai na pinuno. Malapit lang sa atin, makakarating tayo sa kalahating oras. May nagsabing ang pamilyang Qin ay may tunay na dragon handa nang umangat, walang makakapigil. Kahit kaunti lang ang koneksyon sa mga immortal. Maghanda ng 100 na villa agad, 3 kahon ng Mayu, aalis na ako papuntang Fengchen. Po. Nagawa ko na ang demonyo, panahon na para umuwi. Hintayin mo ako, Linger Share. Nagulat ang mga demonyo sa tagumpay kong makawala. Pumasok sa kaharian ng mga immortal, takot na takot sila. Sinimulan nilang sirain ang selyo. Sige, lulupigin ko na kayong lahat. Sure, Xiaoxie. Xiaoxie? Ayos ka lang ba? Xiaoxie, naniniwala ka na ba ngayon sa sinabi ni Inay sa'yo? Ang iyong ama ay dakilang bayaning nag-aalaga sa sangkatauhan. Kung siya'y babalik, yayanigin niya ang langit at lupa. Ang mga dakilang tao na narinig mo ay darating ng paisa-isa, at ang mga di mo kilala ay lilitaw din ng sunod-sunod. Ang Tianji Pavilion ay simula pa lamang. Susunod ang 8 dakilang angkan ng Great Xia, ang kilalang 4 na korporasyon, pati na ang kanluran ng pinakamisteryosong banal na sede, ay magpapadala ng sugo upang magpatira pa sa pana ng iyong ama. Inay, anong uri ng tao ang aking ama talaga? Ang iyong ama ay hindi makalupang nilalang. Siya ay walang kamatayang mula sa langit. Ano? Paano mangyayari ngayon? Isang immortal mula sa langit? Sinusubukan mo bang palakihin ang kasinungalingan mo? Tumahimik ka. Lilong, salbahe ka. Paulit-ulit mo inaapi ang angkan Qin. Ngayon ay nangahas ka pang gahasayin ang anak ng immortal? Akala mo bang ang Tianji Pavilion ay pang display lang? Wang Xuanji, tawag kitang matandang Wang bilang respeto. Ngunit kung hindi, ano ka talaga? Sino ka ba talaga? Tian, Di, Xuan, Huang. Narito. Kunin ninyo si Zhou Xue. Opo. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Hiling na mamatay? Kapag natulungan ko ang Panginoon ko na makuha ang purong yin na pisikal at mabuo ang banal niyang teknik, hindi lang si maliit na Wang Xuanji. Pati ang buong Tianji Pavilion ninyo, hindi ako matatakot, Lilong. Tian, Di, Xuan, Huang, sugurin. Ang kanang Wang na may daang villa, 3 kahon ng Mayu, dumalo ako para batiin si Jiqin sa kanyang kaarawan. Kabilang ba ang angkan Wang sa 8 dakilang angkan? Ang makapangyarihang pamilya ng mayamang bansa. Ang Kanwang ang nangungunang pamilya sa Timog Silangang Asya, pumunta rin sila para sa kaarawan ni Lolo Qin. Siya, Qinzhihai nga ba ito? Si Wang Half-Day, punong angkan ng mga Wang buong puso kong binabati si Jiqin Arai. Panginoong, Wang walang anuman, walang anuman. Karangalan ng angkan Qin ang inyong pagdalo. Ang tagal nating hindi nagkita, Panginoong Wang. Ikaw si matandang Wang ng Tianji Pavilion. Bakit ka narito? Siyempre, narito rin siya para kay Jiqin. Ano ang layunin ng Tianji Pavilion? Pinadala nila si matandang Wang para sa selebrasyon. Mataas nga talaga ang katayuan ni Jiqin. Hindi lang ako ang aming punong pavilion, pupunta rin ba ang Panginoon ninyo para kay Jiqin? Di kaya, tranalo taon ang hindi nakikita ang punong pavilion? Huwag magtanong tungkol sa kasalukuyan. Mabuti. Sino nga ba talaga si matandang Qin? Paano niya naakit ang matandang engkantadong to na lumabas pa? Ikaw si Tio Wang? Lilong, bakit ka nandito? Nandidin ka rin para kay Panginoong Qin? Sino ba siya? Karapat-dapat siya sa aking pagbati. Ang kanli ay matagal ng kabilang sa 8 ang angkan. Qin naman, isang hamak na pamilya lang. Lilong, tumigil ka sa kalokohan. Balak pa niyang agawin si Binibining Joshi. Nababaliw ka na ba, Lilong?
Ayon sa imperial na guro, dapat magmadali dito ang mga makapangyarihan ng Great Xia isang napaka-importanteng tao. Hindi lang ang Angkan Lee, kahit magkaisa pa ang 8 angkan, hindi namin kayang sumalungat. Naghahanap ng kamatayan si Lilong, huwag niyang idamay ang Angkan Wang. Tio Wang. Huwag mo akong tawaging Tio, hindi ko magawa. Ano? Ang binata ng pamilyang Lee ay nangahas gambalain ang pamilyang Qin. At inagaw pa ang anak na babae ng diwata? Mabuti. Ang pamilyang Lee ay talagang may kapal ng mukhang sumuway sa buong mundo. Ipagutos, putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Lee. Ideklarang mga taksil at mula ngayon, blokehin lahat ng industriya nila. Sisiguraduhin kong hindi na sila makabangon. Opo, punong tagapagturo. Ang pamilyang Lee ay may hindi kapani-paniwalang kapal. Nang api sa anak ng diwata, Ijachamat at Chita, mag-alis ng gwardya ng Dragon God agad. Kubkubin ang pamilyang Lee kahit lamok ay hindi makakatakas. Opo, Panginoon po. Magsalita ka. Ano? Nag-alsa ba ang pamilyang Lee laban sa langit? Durugin agad ang pamilyang Lee. Nais kong ang Great Xia ay mawala ng pamilyang Lee. Puno ng pamilya, malagim na balita. May sakuna na. Ano yon? Bakit kayo nagpanik? Kung makikita ito ng iba, ano kaya iisipin nila? Ang estado ng punong tagapagturo, ang Guardian Estate, 8 dakilang pamilya, 4 na malalaking konglomerado, lahat ay nag-anunsyo ng blokyo laban sa pamilyang Lee. Ipinadala pa nila ang gwardya ng Dragon God para paligiran ang pamilya natin? Ano? Ano ang nangyari? Sinasabi nilang ang binata ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Nakagawa ng malaking pagkakamali? Pinatay ba niya ang prinsesa ng Great Xia? O pinatay ang banal na tagapagmana ng templo ng Dragon God? Kalaban ng pamilyang Wang? Wang Bantian, mukhang talagang piniputol mo ang ugnayan sa pamilyang Lee. Ang pamilya ninyong Wang halos hindi makapasok sa 8 dakilang pamilya. Nasa huling pwesto, kami sa pamilyang Lee ay pangatlo. Akala mo ba ang pamilya ninyong Wang ay may karapatang makipag-away sa amin? Ang 8 dakilang pamilya, nasa huli kami? Dati yan. Ngayon, talagang hindi. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, ang pamilya ninyong Lee ay malapit ng alisin sa 8 dakilang pamilya at mawala sa mundo. Ang ranggo ng pamilya ninyong Wang ay tataas ng pusa. Imposible. Nawala na ba sa Uliryo? Ang pamilya kong Lee ay may mahigit 100,000 miyembro, kumakalat sa lahat ng industriya. Karamihan sa amin sanay sa sinaunang martial arts. Paano kami mawawasak sa isang gabi? Isang gabi? Masyadong mabagal. Tapos na ang lahat. Itay, bakit mo ako tinatawag? Anong ginagawa mo? Itay, anong nangyayari? Bakit ka galit na galit? Nawala. Lahat ay naglaho. Ang aming pamilyang Lee ay lubos nang nawala ng ari-arian. Bawat miyembro ng pamilyang Lee ay hinahanap na ngayon. Di umano'y mga Dragon God Guards ay pumaligid sa pamilya natin. Ang pamilya nating Lee ay tuluyan ng nagwakas. Ano? Halimo, mamatay ka. Isang immortal? Ito ang kapangyarihan ng immortal. Kirk, mga ninuno sa itaas, nakita ko ang tunay na immortal. Ang abang si Luo Jinyu ay nagpupugay sa immortal. Ikaw ay narito para sa pagdiriwang. Ng kaarawan ni matandang Master Qin? Opo. Salamat sa inyong pagtulong. Ano ito? Ito ang Origin Elixir. Kayang pahabain ang iyong buhay ng dagdag na 20 taon. Salamat, Immortal! Salamat, Immortal! Magkano ba ang inihanda natin para sa regalo kay matandang Master Qin? Pag-uulat sa joke ng Zhenguo, kinuha namin ang kalahati ng mga kayamanan ng pamilya. Kalahati? Hindi! Agad-agad, ilabas lahat ng kayamanan ng pamilya. Aking ihahandog ang bawat huling kayamanan sa Immortal.
upang makamta ng pabor ng ating mga ninuno para sa Zengo Manor. Opo, Duke ng Zenko. Ano ang eksaktong ginawa mo? Sinabi ko sa'yo, ang aking asawan isang mahusay na bayani na nakaligtas sa mundo. Hindi siya isang taong maaari mong makakayat. Hindi rin ang iyong pamilya, Lee. Kapag siya ay bumalik ang buong lalawigan ng Jiang lahat ng Daxia, kahit ang buong mundo, mahilig dahil sa kanya. Imposible yan. Stubborn Polo. Maghintay. Meron pa rin ako ng aking master. Kung ang aking master nakukuha ang pure yin body, maaari niyang perpekto ang kanyang banal na kasanayan at naging isang demigod noong hindi lamang ang 8 malaking pamilya o ang 4 na major corporations, kahit ang Tianji Pavilion at ang digmaang Dios Temple. Kahit kung sumali sila sa mga puwersa, hindi pa rin sila tumutugo para sa aking mastera. Lilong, surrender ngayon. Marahil ang Elder Qin ay magpapakita sa iyo ng away at iwasan ang iyong buhay. Pinilit mo ako ito. Ngayon gusto kong lahat kayo upang mamatay dito. Gusto mo kami lahat ng mamatay dito sa iyong mga tao lang. 4 na innate level na mandirigma. Sa sinaunang panahon may 4 na simbolos. Ang 4 na simbolo ay kinuha ang kalangit ang 4 na symbols. Southern Border Demons. Ang iyong pamilya, Lee, colluded with Southern Border Demons. Ang Southern Border Demons, ang mga kaaway ng sangkatawan ang iyong pamilya, Lee. Hindi ka ba natatakot na ang iyong buong clan ay mapapawi? Wala akong naiwan. Ano ang takot? Kung ngayon ikaw ay dapat natakot 4 na simbolo. Pumatay ang lahat ng mga ito, Din. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Guro Wang, huwag mong saktan ang anak ng Diyos. Ang 4 na simbolo sa ilalim ng aking guro ay matagal nang nakalampas sa mundo ng mga tao. Paano kayong mga karaniwang tao makakalaban sa kanila? Li Long, huwag mong saktan ang pamangkin ko. Kuya. Anak! Lilong, huwag mong saktan ang pamangkin ko. Umalis ka sa daan. Tatay. Xuan, nasan ka na? San ka ba talaga naroon? May gustong saktan ng anak natin. Iligtas mo siya? Tinatawag ako ng aking kamag-anak. Hindi inaasahan ang malaking kalamidad ay hindi pa tapos. At ngayon ang mahal kong pamilya ay nasa peligro na naman. Alice! Sa agimat na ito, ligtas kayo ng anak mo. Inay! Inay! Chushe, kung susunod ka sa akin, papatawarin ko sila. Kung hindi ka susunod, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Nakikiusap ako. Patawarin mo sila. Nagmamakaawa ako. Sasama na ako sa iyo. Sasama na ako. Mas mabuti na iyan. Hindi sana umabot sa ganito kung ginawa mo ito noon pa. Huwag. Shuiyar! Sino po ang puno ng pamilyang Qin? Matandang Qin? Alin sa kanila si Zhou Xue? Maaari ko bang malaman kung sino ang puno ng angkan Qin? Elder Qin, sino sa inyo si Zhou Xue? Ito... Sino ka? Ikaw ang Panginoon ng Dragon God Hall. Dragon God Hall? Baka
Ikaw ay ang pinakamisteryosong puwersa sa bansang siya. Ako, kilala ko ang taong ito, nakataas siya sa lahat maliban sa isa, at nangunguna sa lahat tatay mukhang para sa iyo siya pumunta. Ikaw siguro si Elder Chin, ako si Long Jantian pagbate, Elder Chin. Hindi ko ito karapat-dapat. Talagang hindi ko matatanggap ang karangalan mula kay Lord Long. Nararapat ito sa iyo bilang biyena ng isang immortal. Kung hindi ka karapat-dapat, sino pa? Immortal. Baka pinag-uusapan mo ang asawa ng anak kong si Zhou Yuan? Ang titulong immortal. Hindi ko basta masasabi, pagbalik ng immortal, maiintindihan mo ang lahat. Una ang Xianji Pavilion. Sunod ang Angkan Wang. Ngayon pati dumating na ang Panginoon ng Dragon God Hall. Kayong mga tao nagpakita ng magandang palabas. Lahat kayo, sobra kayong nanood ng maikling dula? Sino itong lalaking ito? Panginoon, ang lalaking ito ay si Li Long, panganay ng Angkan Li. Walang ingat at mapagmataas, walang galang sa nakakatanda. Hindi lang iyon, paulit niyang ininsulto ang Angkan. Chin nakipagsabwatan sa mga demonyong timog, tinangkapang agawin ang anak na babae ng immortal. Ano? Mukhang Lilong, sawang-sawa ka na sa buhay. Ang Panginoon ng Dragon God Hall. Talagang kahanga-hanga, napakagaling, walang katulad nangunguna sa lahat. Pero hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Nag-iisa ka na ngayon, at 4 kami rito, 4 na simbolo sugod. Ang mga demonyong mula sa timog ay talagang malakas pantay ang labanan sa Panginoon ng Dragon Hall. Hindi, Elder Sin. Bakit di mo alam? Hinahayaan lang ng Panginoon dahil inaalala kami, ginagamit lang niya less than 70% ng kapangyarihan. Sabi ko na, sa lakas ng Panginoon kahit ilang demonyo, walang problema. Nay, matalo kaya ang Panginoon? Talaga bang matatalo? Imposible, tsaka uuwi na si Itay pagbalik niya. Mawawala yung mga demonyo. Pumarito ka. Shagsue. Nay. Lilong, kung sasaktan mo ang anak ko, papatayin ka ng asawa ko. Ipagtanggol ang anak ng immortal. Ano ito? Teknikang immortal? Teknikang immortal yan. Isang tanging talisman sakop ng 1,000 milya. Para protektahan lahat, ito ang tunay na kapangyarihan. Isang tanging anting-anting. Sa tingin mo makakapigil yan sa akin? Baka ito na kaya ang matagal nang nawawalang demonikong teknikang siyam na Yin Dragon Seizing Hand? Ano? Paano niya alam ang teknikang iyon? Sabi nila, napakalupit nito, kaya daw durugin kahit ano. Delikado na. Gagamitin niya ang siyam na Yin Dragon Seizing Hand para wasakin ang anting-anting ng immortal. Cheer. Hindi mahina, si Lilong nasa Grandmaster level na siya. Kahit sa pandaigdigang pamantayan, isa siya sa pinakamahusay. Ngayon, natutunan pa niya ang demonikong siyam na Yin isang makapangyarihang demonyong teknik. Ngunit, hindi pa rin niya mawasak. Hindi pa rin niya mabasag ang simpleng anting-anting na ito. Ang kapangyarihan ng immortal nakakatakot talaga. Tingnan mo, kumilos na ang tatay mo. Tingnan mo, kumilos na ang tatay mo. Inay, immortal talaga ang tatay ko? Tama ang banal na anting-anting na ito, ang pinakamalinaw na patunay, ako si Long Jantian, ako si Long Jantian. Ako si Wang Xuanji mula Qianji Pavilion. Si Wang Bantian, puno ng Wang family. Nagpapakumbaba sa immortal. Hindi ako naniniwala walang immortal sa mundong ito, kung meron man yun ay ang aking guro. Ang aguhon na ito may patak ng aking dugo. Kung durugin mo, mararamdaman ko agad at dudalahong dito. Salamat, guro. Wala kang iniwang pagpipilian. Walang utang na loob na anak. Tatay, bakit nandito kayo? Tatay, bakit nandito kayo? Hindi kita anak ang angkan naming Li, walang ganitong lahi.
Panginoon, nakikiusap ako, Panginoon, nakikiusap ako, bigyan ninyo ang aming angkanli ng pagkakataong mabuhay. Walang saysay ang pagmamakaawa. Walang saysay ang pagmamakaawa. Elder Wang, alang-alang sa mahabang taong pagkakilala, pakitangaan. Ang 100 tuwain na buhay sa aming angkan, mga inosente sila. Hindi ito sa akin ang desisyon na kasala ang anak mo. Sa anak na babae ng immortal kung tunay na gusto mo na iligtas ang mga tao mo. Nakadepende ito sa kalooban ng anak ng immortal. Ang anak ng immortal? Ikaw pala ang anak ng immortal. Ang angkan naming Li hindi nakilala ang inyong kadakilaan. Pakitangaan ang angkan naming Li, pakitangaan ang angkan naming Li. Kung may parurusahan man ako na lamang ang pagdusahan. Kaawaan ninyo kami. Walang utang na loob na anak. Lumapit ka rito agad. Luhod at humingi ng tawad. Itay. Walang utang na loob. Alam mo ba dahil sa iyo, ang buong 100,000 na miyembro ng angkan nating Li ay ikinulong sa Sky Prison. Ang 100 bilyon na yaman ng pamilya natin na wala sa isang iglap, ang buong Daxia wala ng pwesto para sa angkan ng Li. Schreier, kita mo na ba? Ito ang kapangyarihan ng iyong ama. Kahit hindi sumipot, kaya niyang gibain ang angkan ng Li. Isa sa 8 dakilang angkan at gawing abo, kaya niyang palabain ang patriarka ng Li na lumuhod sa harap mo. Immortal pala talaga si Itay. Linggea, ilang taon akong bulag sa tunay na dragon, pinabayaan kitang maghirap sa labas, maraming taong pagdurusa. Hindi ko ito mapapatawad. Nako, ate bakit hindi mo sinabi noon pa ang tunay na pagkatao ni Zhou Yuan? Kung sinabi mo sana hindi ka namin pababayaang mag-isa sa labas. Magkaibang mundo ang mortal at immortal. Hindi dapat malaman ito sa inyo. Schreier, nauunawaan mo na kung bakit sinabi ng nanay mo na bayani ang iyong ama na tagapagligtas ng mundo? Naiintindihan ko na nanay ang tatay ko ay naglalakbay upang supilin ang masasamang espiritu at protektahan ang mundo. Ngunit sinabi ng ama mo na babalik siya makalipas ang 8 taon sa araw na ito. Eti... Babalik na siya agad. Nilong ilang taon ka nang naghahasik ng kasamaan, ikaw ay nakakulong sa hawlang ito. Ngayon ay panahon mong mawasak at maglaho. Hindi. Ipagkaloob niyo ang aking buhay. Magiging alipin ko kayo habang buhay. Patayin ngayon ay wala na ang demonyo. Panahon na rin para akong bumalik. Oh. Lilong, nawawala na ba sa isip mo? Kahit sarili mong ama, taos pa ba ang pagkatao mo? Wala akong amang basura na ganyan. Akala mo ba talagang nanalo ka? Umasa ka pa sa 4 na general mo? O umaasa ka sa angkanli sa likod mo? Di mo ba sinabing may mga immortal sa mundo? Ipapakita ko sa iyo ano ang tunay. Aking bilang kakwentang alagad sa wakas ay tumawag sa akin. Walang hanggang impyerno, mga anino ng kasamaan ay sumusunod. Isang pag-iisip, pumapasibuhat sa libo-libo. Lahat ng anyo ay nagkakaisa. Dugo ang gabay, kaluluwa ang kasunduan. Ilabas ang aking kambal, sundin ang aking utos. Sige. Linger, Schreier, ako'y nagbalik. Nako, isang immortal. May immortal na lumitaw. Alagad na si Lilong bumabati sa guro. Imposible. Ano rong nakakatakot na masamang aura ito? Sino nga ba talaga ang kanyang guro? Bakit ganito nakakatakot ang kanyang presensya? Masamang aura umaabot sa langit. Walang hanggan ang demonyong intensyon. Ang lalaking ito, anong uri ng halimaw na demonyo ba talaga siya? Di ko inasahang mawalay sa WTO ng ilang dekada ni hindi ko na maalala ang aking anak na demonyo. Ikaw ba ang pinakaunang demonyo noong isang siglo? Ang demonyong anak na kilala bilang walang puso't lubos. Gaya ng inaasahan sa mga nakatatanda ng Tianji Pavilion, alalahanin mo ako. Ha, tunay pala ang iyong nakatatanda. Nakakatakot ba talaga siya?
Hindi karaniwang sindak ang dala niya. Isang siglo nakalipas, siya ang pinakamakapangyarihan. Ito ang hiwaga ng buhay at kamatayan. Kwento ng alamat. Pinatay niya ang asawa para sa tama, walang puso. Ano? Ang pagpatay sa asawa pala ang tama? Akala ko mito lang yan. Di ko inakalang may gagawa nito. Tao pa ba siya? Hindi na siya tao ngayon, siya ang demonyo ng mga demonyo. Hahaha, mukhang kilala mo ako ng lubos. Guro, narito ka rin sa wakas, tulungan mong patayin sila. Ipamukha mo ang kapalit ng panganganti nila. Ikaw pa ang nagtuturo sa akin. 14 na taon. Sa mga sa taon na iyong pagsisilbi, bibigyan kitang buong bangkay. Kahit alagad mo'y di mo pinata. Susunod sing kinashanan sa isang minsan sa 1,000 taon, isang yin na katawan. Kahit sa malayo, nagpapalabas siya ng natural na bango. Anong balak mong gawin sa anak ko? Hindi lang hindi ko sasaktan ang anak mo, mamahalin ko siya ng lubos. Ang anak mo ay celestial na katawan. Ang anak mo yung may celestial na katawan. Converkeza ang the yin at shinzi five. And di kunin the kaying nascent soul. Mayors ka tayin bisayad ang immortal gate. Maaari ko pang masilayan ang immortal gate. Mahigit 200 taon ka na at ninanasa mo pa rin ang anak ko. Ang asawa ko, hindi ka papalusutin. Tumigil ka diyan. Alam mo ba kung sino siya? Akala mo ba may pake ako? Akala mo ba may pake ako? Sa pagkatao niya, kahit pa siya ay maharlika o nobile o mataas na opisyal, wala siyang halaga sa paningin ko. Wala siyang halaga sa paningin ko. Ang kanyang ama ay isang immortal mula sa kalangitan. Isang immortal? Sa asyong bansang great siya, wala pang isang immortal sa loob ng libo-libong taon. Kung talagang may immortal, ako iyon. Ikaw? Tumigil ka diyan. Dragon Emperor Slash. Huwag, pigilan niyo siya agad. Anirizang Tianji Pavilion, Dragon God Palace. Kailan sila nagsimulang magsapanganib ng buhay para sa ordinaryong mortal? Hindi siya ordinaryong mortal. Siya ang anak ng isang immortal. Paulit-ulit mong sinasabi, anak daw siya ng Diyos, pero nakakita ka na ba ng totoong Diyos? Hindi pa, ngunit ayon sa Panginoon ng Tianji Pavilion, may tunay na Diyos na umaniraw. Ang sabihin ay kasinungalingan. Ang paningin ang katunayan. Sabi niya may Diyos. Totoo nga ba? Ikaw, nakita ko na ang Diyos. Ako mismo ang nakasaksi. Humayo kayo. Nakita mo ang asawa ko? Asawa? Ha! Kung gayon ikaw ang kabiyak ng Diyos, karangalan kong makilala ka. Ako si Duke Zen. Ako si Duke Zen. Sabihin mo sa Diyos na ako si Duke Zen? Ginang kung may utos kayo, handa akong magsakripisyo walang pag-aatubili. Nasaan siya ngayon? Ginang, abala ngayon ang Diyos sa pagpuksa ng mga demonyo, ngunit sa madaling panahon, siya'y magbabalik. Duke Zen, talaga bang nakita mo ang Diyos? Higit pa ron! Banal na pildoras mula sa Diyos, nagpahaba ito ng buhay ko. Ano? Pinahaba niya buhay mo? Kahit ako hindi kayang gawin ito. Kahit ako hindi kayang gawin ito. Kahit ako hindi kayang gawin ito. Anong lugar ito? Ito ay handaan ng pamilya Qin. Magpalimos ka sa iba. Duke Zen, siya ring demonyo noon, pinakamakapangyarihang kultista, si Shilingzi. Balak niya agawin ang anak ng Diyos. Kalokohan! Nasaan ang mga kawal ko? Tubusin ang anak ng Diyos. At yung mga ito ba? Paano nangyari ito? Hindi mo ba sinabi na binigyan ka ng immortal ng pampabata? Ilabas mo't ipakita sa amin. Hindi! Elixir ko yan! Eto ba? Mukhang presentable. Ano kaya talaga itong... Elixir ko? Akala ko talaga peke lang ito, pero ito pala ay...
Tunay pala itong pampabata lumalaban sa kapalaran ng langit at lupa, humihigop ng enerhiyang yin at yang. Nagliliwanag ng banal na liwanag phenomenon ito ng eliksir ng immortal. Napapaligiran ng masasayang ulap binalot ng makalangiting aura. Tunay pala itong pampabata? At hindi ka panipaniwala na may immortal pala sa mga mortal, huwag nating insultuhin ang anak ng immortal. Kapag pinatamaan niyo pa ang anak ng immortal, maghintay kayo ng galit ng immortal. Ngayon takot na kayo, ano? Takot? Kapag nahawakan ko ang kaluluwa ni Joje, makakahipo rin ako sa kaharian ng mga immortal at magiging makapangyarihang immortal. Anong balak mo? Umalis kayong lahat. Ay, hinuhulis ko ang kanyang bagong kaluluwa. Huli na para dyan. Gagawin kitang pildoras at lulunurin ka ng diretsahan. Huwag mong kunin ang aking apong babae. Gago ka. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Kuya? Ana! Huwag kang padalos-dalos. Mamamatay ka lang kung pasugod ka. Sir Hin, nasaan ka na? Saan ka na naman nagpunta? Mawawala na ang ating anak. Ito, agimat na immortal yan. Oh, may agimat siyang immortal. Mabubuti siya. Basagin mo para sa akin. Share, wag. Ano? Nabasag talaga ang agimat? Paano nangyari ngayon? Nabasag niya ang agimat na immortal? Nabasag mo agimat ko, kahanga-hanga. Kapag naging pildoras na kita, ako'y magiging immortal. Ikaw? Why? Sino sa tingin mong pwede mong gawing pildoras? Ikaw? Sino ang pinupulbos mong gawing pills? Asawa ko, bumalik ka talaga? Nauwi na ako. Tinupad ko ang aking pangako. Makalipas ang 18 taon, ako'y bumalik gaya ng nasaan. No i-odd way your circle the bar. Pinatigil ko ang oras. Ngayon, tayong dalawa na lang ang may oras. Tayo lang dalawa. Ano inyong warning nangyayari sa akin? Swear sa Ali Cariter. Ito ang iyong ama. Itay? Bakit bata pa itsura ng tatay ko? Ako'y naging immortal. Walang hanggang kabataan. At buhay na kasing tagal ng langit at lupa. Ikaw nga ang tatay ko? Swear. Aking munting swear. Malaki ka na. Sa lahat ng taon, naghirap kayo. Hindi ko hahayaang magdusa pa kayo. Oh? Ano nangyari? Nasaan ang elixir ko? Sino ka? Kailan ka dumating? Ikaw pala, sinubukan mong durugin ang anak ko para maging pampapayat. Anay mo? Ikaw pala ang tinatawag na immortal. Isang immortal. Totoong immortal. Ako'y Duke ng Kaharian. Malugod na bumati sa immortal.
Immortal nga siya. Si Long Jantian ay bumabati sa Immortal. Si Wang Bantian ay bumabati sa Immortal. Si Wang Xuanji ng Langit na Lihim, bumabati sa Immortal. Tumayo kayong lahat. Salamat, Immortal. Immortal? Hindi ako makapaniwala. Hindi talaga ako makapaniwala. Asawa, mag-ingat ka. Ito ang Dubanazdo na kapangyarihan. Kahit walang sinasabing salita, kanyang tinalo na ang nangungunang demonyong cultivator, Shilling Z. Nakakatakot na kapangyarihan ng isang Immortal. Makadiyos at demonyo, hindi ko kayang titigan ng direkta. Ang lalaking ito ay asawa ng kapatid kong babae. Totoo nga pala, ang manugang ko pala ay Immortal. Piyanan, ikinagagalak kong makilala kayo. Ayos na ako. Tingnan ninyo. Nakakatalon pa ako. Tingnan, naku. Himala. Ito ay tunay na himala. Hahaha, sa isang igkas ng kanyang kamay, ang matanda ay ganap na gumaling. Mukha pa siyang bumabata ng ilang taon. Hehehe. Ito ang kapangyarihan ng Immortal. Ito. Mamatay ka. Asawa, ingat. Tatay. Yeah! Yes, hahaha. Magkikita pa tayo. Magkikita pa? Ano ang ibig niyang sabihin? Baka naman, hindi pa siya patay? Ito. Hindi talaga siya namatay. Ay nako. Peking katawan? Nakakatuwa. Naku, ano na ngayon? Hindi maarok ang kakayahan ni Shilling Z. Kung patuloy siyang magtatago at magsasanay, ang mga kahihinatnan, hindi natin kayang isipin. Tunay nga, ano ang dapat nating gawin? Ano naman kung immortal ka? Mas occurring technique ang peking katawan, nakamit na ang kasakdalan. Habang hindi na ko ipinapakita ang totoong ako, kahit pa ikaw ay immortal sa lupa, ano ang magagawa mo sa akin? Wala yan. Yay! Tama ka sa isang bagay. Magkikita ulit tayo. Paano mo yung ginawa? Nakita ninyo ba lahat iyon? Itinaas lang ng Immortal ang kanyang kamay at nilampasan ang mga bundok at dagat para hulihin si Shilling Z. Aray! Nanaginip ba ako? Immortal iyan. May banal na kapangyarihan kayang gumawa ng kahit ano. Ano? Immortal. Nagkamali ako. Maawa ka po, magiging alipin kita. Huli na. Nagpapakita kami ng paggalang sa Immortal. Iningatan mo ang asawa't anak ko. Karapat dapat kang gantimpalaan. Salamat, Immortal, sa pagkaloob ng elixir. Tumayo ka. Salamat po, Immortal. Labing 8 taon na ang nakalipas. Tumanda ka na. Ang mukha ko. Ang balat ko. Ang nawala sa iyo, tutulungan kitang mabawi. Maging ang panahon mismo. Mahal. Ama, kaya mo talagang gawin ang lahat? Mukhang bata na si nanay. Parang kapareho ko ng edad. Ganyan ang itsura ng inyong ina noong ako'y umalis sa lahat ng taong ito. Mag-isa niya kayong pinalaki? Marami na siyang pinagdaanan.
Kasalanan ko lahat ito. Kung nailabas ko lang sana si Linger noon pa, hindi sana siya naghirap ng ganyan. Hindi siya nagtiis ng matagal. Ama, hindi po kasalanan. Nasa unahan lang ang banal na anak. Halika, sa banal na anak, patay sa aking mga tao ng pagsisiyasat sa Daxia, narito ang lokasyon ng Dragon Vein ng Daxia. Ayon sa alamat. Ang Dragon Vein ng Daxia ay puso ng bansa, nagtataglay ng 5,000 taong kapalaran. Kung mapipigil natin ang Dragon Vein ng Daxia, masusupil natin ang buong Daxia, hindi na sila muling babangon. Upang mapigil ang Dragon Vein, nagdala ako ng espesyal na banal na artipaktong mula sa simbahan. Ito ba ang banal na relikya na iningatan ng simbahan sa loob ng 1,000 taon? Tama. Isa ito sa 3 pinakadakilang kayamanan ng simbahan. Ang nagliliwanag na krus. Hindi ka panipaniwala, kahit ang mga relikya ng simbahan ay dala ng banal na anak. Sa relikyang ito, ang pagsupil sa Daxia ay magiging perpekto. Tama. Maghanda ng mga imbitasyon. Sabihin sa mga maharlika ng Daxia na maghahanda ako ng deification banquet. Dapat silang dumalo. Opo. Naunawaan ko. Agad kong ihahanda ang mga imbitasyon. Banal na anak ang deification banquet na ito. Para lang ba aliwin ang mga maharlika ng Daxia? Nakalimutan mo na ba? Sa silangan, may isang uri ng piging na tinatawag na Hongmen Banquet. Ang aking deification banquet ay para wasakin ang gulugod ng mga elite ng Daxia. Papasukin ang kapalaran ng Daxia sa aking katawan. Sa sandaling iyon, sasiklabin ko ang banal na apoy at lalakad patungo sa pagkadiyos. Magiging unang Diyos. Sa loob ng 1,000 taon, handaang ang ritual. Ngayong araw, isasarado ko ang Dragon Vein ng Daxia. Opo, agad akong maghahanda. Nitong mga nakaraang taon, naghirap ka ng todo. Linger. Talagang hindi naman mahirap. Tangang babae. Akala mo hindi ko alam kung gaano karami ang pinagdaanan mo? Kung gaano kasakit lahat? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Talaga okay ako. Huwag kang mag-alala. Alam mo na pala. Basta gusto ko, malalaman ko ang lahat. Tatay. Nanay, naghihintay na ang lahat. Sige. Tara na. Pagbati, Immortal. Ngayong pagkakataon, salamat sa inyong lahat sa pagdiriwang ng kaarawan ng biyenan ko. Ang makasama sa pagdiriwang ng kaarawan ng biyenan ng Immortal, ito'y karangalan ko. Ang makapaglingkod sa Immortal, wala nang hihigit pang kaligayahan. Immortal, may masamang nangyari. Gumagawa ng kaguluhan ng Western Church. Nagpadala sila ng mga imbitasyon, plano nilang magdaos ng God Ascension Banquet sa Daxia. Ano? Ano ning nangyayari? Tandang Wang. Panginoong Zheng Guoguang, kanina lang, nagpadala ng maraming imbitasyon ang kanlurang simbahan. Inimbitahan lahat ng maharlika ng ating dakilang Xiu. Balak nilang magdaos ng piging pag-akyat sa pagkadiyos sa Yanjing. Ang kanlurang simbahan pumunta sa Yanjing ng ating dakilang Xia para magdaos ng piging pagkadiyos? Ano ba ang balak nila? Ang importante ay ang pangalan. Tinatawag nila itong piging pag-akyat sa pagkadiyos. Baka naman may umakyat na sa pagkadiyos sa kanluran? Isang Diyos? Diyos o immortal, isang konsepto ito sa kanluran at dito. Parehong higit sa karaniwang tao. Pareho silang makapangyarihan at mataas. Subalit, ngayon ang kanluran, pumunta dito sa dakilang Xia para magdaos ng piging. Ibig sabihin, kaya nito nakalikha sila ng Diyos? Meron man sila o wala? Hindi pa tiyak. Ngunit dito sa dakilang Xia, meron tayong immortal. Tama, di pa tayo nakakapagdaos ng seremonya para sa ating immortal. Ngayon sila pa, nagpapakita ng kalokohan, tawag ay piging pag-akyat sa pagkadiyos. Kaya ang piging na ito, pupunta pa ba tayo? Pupunta? Siyempre pupunta tayo. At hindi lang tayo. Immortal Joe,
Maaari ba kayong sumama sa amin upang dumalo sa tinatawag na piging pagkadiyos? Isang piging pagkadiyos? Hindi na ako nabibilang sa mundo ng tao. Tungkol sa piging na ito, hindi ako sasali. Ha? Ano ning nangyayari? Ano ang nangyayari? Bigla-bigla na lang, pakiramdam ko, hindi mapalagay. May gumagambala sa ugat ng dragon ng dakilang siya. Sinusubukang putulin ang ugat nito upang guluhin ang buong lupain. Ano? Sino? Sinong may lakas ng loob gumawa nito? Sinong humawak sa ugat ng dragon ng dakilang siya? Ang ugat ng dragon ang siyang sandigan ng dakilang siya. Sinong makikialam? Nais ba nilang magpasimula ng labanang hanggang kamatayan? Tiyak na kanlurang simbahan ang may gawa. Kakaimbitahan lang nila sa piging tapos mawawala ang ugat natin? Ngayon ang ugat ng dragon nawala sa ayos? Naiintindihan ko na. Lahat nagkakaroon ng saysay. Pinipigil ang ugat ng dragon, sinisira ang kapalaran ng bansa, tapos aanyayahan ang mga piling tao ng dakilang siya para durugin ang buto ng ating bayan. Ang kanlurang simbahan, parang tupa pala sa ibabaw, lupain sa loob. Ano ang dapat nating gawin? Napakahalaga ng ugat ng dragon. Kung masira ito, sa pinakamabuti, maghihirap ang tao. Sa pinakamasama, mawawasak ang bansa. Dapat ayusin ito ng maingat, mahiwaga at malalim ang ugat ng dragon. Tayong mga mortal, kahit nasa harap man ang ugat ng dragon, hindi natin ito makikita. Kung gayon, hahayaan ba nating magpakasasa ang kanlurang simbahan? Maghari-harian sa ating lupain? Diyos, mamanhik kaming kumilos ka. Iligtas ang dakilang siya. Oh! Meron pa tayong Diyos. Diyos, taos puso kaming nagmamakaawa na iligtas ang ating bansa sa mapanganib na krisis na ito. Diyos, ang milyon-milyong buhay sadya ay nasa mga kamay mo. Marahil ay kailangan mong pumunta? Ama? Naiintindihan ko. Wala akong hangarin na makialam sa gawain ng mortal. Ngunit ang kanlurang simbahan nangahas gumalaw sa ating ugat ng dragon. Sisira sa pundasyon nito. Kung gayon, dapat silang parusahan. Maaari ka nang tumayo. Salamat, Immortal. Lingir, Soir, aalis na ako. Mahal, ipinagmamalaki ka namin. Itay, noong nakaraan iniligtas mo ang lahat. Ngayon, kailangan mong protektahan ang dakilang siya. Manugang, ipakitang ang mga barbarong kanluranin na hindi mapang-aapi ang dakilang siya at hindi dapat hamakin. Siyempre. Alis na ako. Nako. Pupunta mismo ang Immortal sa piyesta ng pag-akyat. Ayon sa utos ng Immortal, may masamang balak ang simbahang kanluran. Kamatayan ang parusa sa kanilang krimen. Kaya ang palasyo ng Panginoong Tagapagadya ay nanunumpa ng katapatan sa Immortal at opisyal na nagpapahayag ng digmaan sa kanlurang simbahan. Sa parehong sandali, ipaalam sa lahat ng puwersang nasasakupan natin, magpahayag ng digmaan laban sa kanlurang simbahan. Opo. Ayon sa kautusan ng Immortal, may ganid na hangarin ang kanlurang simbahan at ang parusa sa kanila'y kamatayan. Ako, Long Jantian, Panginoon ng Templo ng Dragon Diyos, ay nanunumpang susunod sa Immortal at magpapahayag ng digmaan sa kanlurang simbahan. Ipasa ang utos, lahat ng 28 sangay ng Templo ng Dragon Diyos at 180 bulwagan, magpahayag ng digmaan laban sa kanlurang simbahan. Opo. Ang kanlurang simbahan ay mapagsamantala. Ang kanlurang simbahan ay sakim. Ginulo nila ang Dragon Vein ng dakilang siya. Sinira ang ating kapalaran. Ayon sa utos ng Immortal, dapat silang parusahan. Kami lihim na tahanan ng langit, nangangakong susunod sa Immortal at lulupig sa kanlurang simbahan. Ang banal na apoy ay walang hugis. Gamit ko ang apoy na ito bilang gabay para tawagin ang banal na apoy. Kapag nailipat ko na ang kapalaran ng dakilang siya at sindihan ang banal na apoy, iyon ang araw na ako'y magiging isang Diyos. Purihin ang pag-akyat ng banal na anak.
Purihin ang pag-akyat ng banal na anak. Pag-akyat to, kay laking kayabangan. Dumating ka para pigilan ang aking pag-akyat? Gusto mong maging isang Diyos? Hindi kita pipigilan, pero hindi mo dapat gawin ito dito sa dakilang siya. Lalo na sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, libu-libong taon ng kapalaran ng siya. Dapat mong malaman, ang kapalaran ay ang pundasyon ng dakilang siya. Kung ito ay nasira sa pinakamagandang sitwasyon, ang tao ay magdurusa. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang bansa ay babagsak. Hahaha, kung ang pagtulong sa akin na umakyat ay may kapalit sa inyo, kung gayon, dapat itong maging isang karangalan para sa dakilang siya. Mukhang wala nang higit pa para pag-usapan natin. Kung gayon, hayaan mong makita ko kung ano ang talagang kaya ng Grandmaster ng dakilang siya. Talaga. Paano yung so nangyari? Isang hamak na mortal. Naglakas loob na sumuway sa akin, ngunit natutuwa akong nagpakita ka. Bilang Grandmaster ng dakilang siya, marami kang dapat na kapalaran. Kapag nakuha ko na ang iyong kapalaran, akyat ako ng mas mabilis pa. Kaya naman pala inanyayahan mo. Ang mga piling tao ng dakilang siya sa tinatawag na piging ng pag-akyat na ito, tama. Made right ito. Balak kong sipsipin ang kapalaran mula sa inyong lahat at pagtuunan kati ang 1,000 taon ng kapalaran ng siya sa aking sarili. Sa sandaling iyon, ako'y magiging isang Diyos. Ang ating dakilang siya immortal ay malapit nang dumating. Kakabigating niya, di anong magiging sandali na ikaw ay magiging abo. Walang kamatayan, haha. Ano iyan? Kayo sa kanluran ay may mga Diyos, kami sa silangan ay may mga banal. Mga banal at Diyos ay parang araw at buwan. Nakatataas sa lahat ng nilalang. Ngunit sa huli, demigod ka lamang. Maglalaban sa isang banal, akala mo. Panaginip mo yun yan. Kayo mga taga-Great Siya, mga palakang nasa balon, mga tinatawag na banal, nangahas na ihambing sa aming mga Diyos. Halika't ipakita ko ang pag-akyat ko, hakbang-hakbang, para maging Diyos. Magiging Diyos ka. Tingnan natin kung paano mo gagawin yan sa Great Siya. Hoy, Guro, ayos ka lang ba? Buti na lang dumating kayo. Santo ng simbahan, ika ba? Makinig ka, ang mga tauhan mo. Nasugpo na namin. Ngayon, kakaunti na lang kayo. Mga langgam lang kayo. Paglalampaso sa inyo ay walang kahirap-hirap. Pero ikaw, nakakaintriga ka. Ulol sa Santo. Ito ang punong pari ng dambana ng dragon ng Great Siya. Pangalawa lamang sa emperador, nakatataas sa 10,000 at ito ang joke ng bansa, haligi ng Great Siya. Hanga na ba? Magaling? Lahat sila'y haligi ng Great Siya. Kapag nasipsip ko ang kapalaran nyo, ang daan ko patungong pagka-Diyos ay lalong bibilis. Sino ka ba? Akala mo makukuha mo kapalaran namin? Mag-ingat ka, Jantian. Delikado tong lalaking to. Mas malalim siya sa itsura. Bakit ngayon mo lang sinabi? Paano ko malalaman na magmamadali ka? Aray, tapos na mali ang hula ko sa kanya. Bastos. Umalis ka! Hala! Ang lakas! Mas delikado pa ito kaysa dun sa masamang espiritu. Nasa antas na siya ng isang demigod. Sa salita ng Great Siya, kalahating banal na siya. Ano? Natatakot ka na ngayon, di ba? Ang namang banal na anak ay ang pinakamalapit na maging Diyos. Demi-Diyos? Kaya pala napakalakas niya. Ano naman kung demi-Diyos siya? Sa dakilang siya, may tunay tayong immortal. Tunay na immortal sa dakilang siya? Ako'y mamamayan ng dakilang siya. Bakit hindi ko ito nalaman? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Itatwag mo pa ang sarili mong mamamayan ng siya? Taxil, unahin kitang durugin. Ang marunong sa'yo't nakikibagay sa panahon. Kung luluhod kayo at hihingi ng awa at susukong ibibigay ang kapalaran ninyo, baka ako'y makiusap sa banal na anak na patawarin ang buhay ninyo. Humingi ng awa? Panaginip lang yan. Hindi. Bakit wala pa ang Immortal? Immortal, nasaan ka na? Immortal, dumating ka na. Ito pala ang lugal ng Dragon Vein ng dakilang siya? Pag-uulat Immortal, ito nga. Subalit, ang Dragon Vein ng dakilang siya ay naapi na.
Kahit may kaunting kakayahan ako, hindi ko pa rin maibabalik ang dati. Wala iyan. Kaya pala kaya nitong sugpuin ng kapalaran ng siya. Napakalakas na kayamanan. Kayamanan? Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa mga kilalang banal na relikiya ng kanlurang simbahan, ang maluwalhating krus. Ano? Walang kamatayan. Nabalitaan ko ang banal na relikyang iyon. Isa ito sa pinakamatandang makalangit na artepakto. Kung ang kayamanang ito ang pumipigil sa tadhana ng dakilang siya, ano ang dapat nating gawin? Maliliit na panlilin lang. Hindi kayang banggitin. Umalis ka! Makadiyos na kapangyarihan ng walang kamatayan. Talagang makapangyarihan ng walang kamatayan. Ngayong nalagot na ng gininto ang dragon ng kapalaran ng kanyang mga tanikala, ang nawalang kapalaran ay kailangan pang mabawi. Tara na! Opo, walang kamatayan. Isang demigod. Hinananier. Nakakatakot talaga ang demigod. Akala ko pagtutulungan namin tatlo ay makakapalag ng kaunti. Pero hindi ko inakala. Hindi kami nakatagal kahit isang hininga. Hindi! Kinukuha niya ang ating kapalaran. Tapos na. Lahat ay wala na. Kapag nasakop ko ang inyong kapalaran, ang aking daan patungong pagkadiyos ay magbubukas sa harap ko. Kapag sinindihan ko ang banal na apoy, iyon ang araw ng aking pagiging Diyos. Walang kamatayan, nasaan ka? Nasaan ka na? Kung hindi ka darating agad, matatapos ang dakilang siya. Hindi ba't narito na ako simula't simula pa? Hindi ba't ako'y narito na palagi? Sino ka? Kailan ka dumating? Matagal na akong naririto. Immortal, dumating ka rin. Siya na nga. Sinupil niya ang kapalaran ng dakilang siya at nais itong gamitin para maging Diyos. Pigilan siya. Huwag mo siyang pabayaang umakyat. Immortal, huwag mo siyang payagang magsindi ng banal na apoy. Hahaha. Huli na. Hindi, siya ay umakyat. Tunay nga siyang naging Diyos. Tapos na. Lahat ay wala na. Ang ating banal na anak ay naging Diyos. Mula ngayon, ang buong dakilang siya, kanluran, at maging ang buong mundo ay pupuri sa ating banal na anak. Maingay. Ang daming kalokohan. Immortal. Tunay nga ba siyang umakyat? Mukhang gayon. Bagamat siya'y huwad na Diyos lamang. Teka. Immortal, bakit hindi mo siya pinigilan noon pa? Kung ginawa mo, hindi sana siya naging Diyos. Kung pinigilan ko siya noon, ang kapalaran na kanyang ninakaw, hindi na muling mababawi. Ibig mong sabihin, sa pagdaig sa kanya pagkatapos umakyat, maibabalik ang lahat ng nawalang kapalaran? Eksakto. Saka lang ako makakapagpawi ng lahat. Ano? Yamang may nakikita kayong Diyos. Bakit hindi kayo lumuhod? Nakita mo na ang Diyos? Bakit hindi ka lumuluhod? Ito pala ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit may nararamdaman ako na pag nanais sumamba? Hindi ko inasahang ang Diyos ay nakakatakot pala. Hindi pa siya tunay na Diyos. Palsipikong Diyos lang siya. Hahaha. Sino ka? Siya ang walang kamatayang Diyos ng dakilang siya. Nakatataas sa lahat ng tao, saksi sa paglipas ng panahon o ang pinakamakapangyarihan. Si Joe ang walang kamatayan. Hoy, ikaw, kahit ano pang pangalan mo, mas mabuting lumuhod ka na at yukod sa harap ko. Kung hindi, ang dakilang siya, sa isang kumpas ng kamay niya, mawawala ka na. Papanawin ako? Napakalaking kalokohan. Nahapula ko na ang banal na apoy. Diyos na ako ngayon. Sino sa mundong ito ang makakapana sa akin? May tunay at huwad na pagka-Diyos. Kung tunay kang Diyos, baka manginig ako sa iyo. Pero huwad ka lang. Ano naman kung huwad ako? Kapag ginawa kong banal na kaharian ng Blue Star, magiging ganap na akong ang tunay na Diyos. Gagawing Diyos na kaharian ng Blue Star? Kung gagawin mo yan, hindi kaya mawawala lahat ng nabubuhay? Lahat ng tao ay mga langgam lang. Bakit ko pag-aaksayahan ng pansin ang mga langgam? Kung makatutulong sila sa tagumpay ko, karangalan nila yon.
Nahulog ka sa kadiliman. Kung masama o demonyo man ang isa, ang mananalo ang siyang magpapasya niyan kapag itinatag ko na ang aking banal na kaharian. Lahat ng nilalang ay pupuri sa akin. Sasambahin nila ako. At pagdating ng panahong iyon, makikita nila kayo at kayong lahat bilang masasamang hadlang sa aking pag-akyat. At ngayon, maghanda kayo sa paghatol ng isang Diyos. Anong gagawin natin? Imposible. Kaya natin. Hindi pwede. Nasa panig natin ang immortal. Huwag magpanik. Tama, nandito ang immortal. Paano siya makapaghatol sa atin? Pagmasdan ninyo ang aking paghatol sa inyong lahat. Idineklara ng Diyos na kayo'y guilty. Tatanggap kayo ng banal na hatol. Ito pala ang banal na kapangyarihan? Delikado. Pandaraya lang ng isang sinungaling. Imposible. Paano mo natagalan ang aking banal na tama? Sinabi ko na peke ka lang na Diyos. Wala kang kwentang banggitin. Ayoko maniwala. Swertihan lang yan. Papatayin kita. Makalangit na kulog sa pamamagitan ko. Sira. Ang immortal, natalo niya ang isang Diyos. Ito pala ang kapangyarihan ng immortal. Paano? Ako natalo? Naging Diyos na ako? Sinindihan ko ang banal na apoy? Diyos ako. Kayong ang pumilit sa akin nito. Isasakripisyo ko ang buong Daxia. Kapag naging Diyos na ako, hindi lang ikaw, kundi kayong lahat, ara ang buong Daxia lulubog sa ilog ng dugo. Immortal, pigilan mo siya ngayon. Huwag mong pahintulutang maging Diyos o tayong lahat ay mapapahamak. Nararapat siyang mamatay. Nais niyang isakripisyo ang buong Daxia. Kung ang buong bansa natin ay masakripisyo, hindi na muling mananaig ang kapayapaan sa Daxia. Nababaliw na siya? Nawalan na siya ng pag-iisip para lamang maging Diyos. Immortal. Kailangan mong pigilan siya. Hindi natin pwedeng ang Dragon Vein ng ating bansa ay masakripisyong ganito. Kung mangyari iyon. E di hayaan mo siyang magsakripisyo. Ano? Hahaha. Kaya nalaman niyo na hindi niyo ako mapipigilan. Ang kapalaran ng Daxia ay akin na. Tulungan niyo akong magpakataas. Nasaan ang fate energy ng Daxia? Ito, Martin Kerr, nabigo ang sakripisyo? Parang walang nangyari? Nag-iinarte lang ba siya? Ang kapalaran ng Daxia. Isakripisyo niyo sa akin, isakripisyo. Ngayon, ikaw ang may kagagawan. Ano ang ginawa mo? Tama ba? Bago pumunta rito si Immortal Joe, pumunta sa Dragon Vein site. Dinurog niya ang artifact na pumipigil ang krus. Ano? Ang Dragon Vein ang saligan ng Daxia. Pinakamahalaga ito. Paano natin papayagang pigilan ito ng isang dayuhan? Sabi ko na, ngayon lang lumitaw ang Immortal dahil pinuntahan niya ang Dragon Vein. Ang Immortal ay talagang nauuna ng isang hakbang. Ibig sabihin, hindi na niya magagamit ang Dragon Vein ng Daxia para takutin tayo. Kung wala ang Dragon Vein, anong kapangyarihan mayroon ka ngayon para manakot sa amin? Nararapat kang mamatay. Nararapat kang mamatay. Lahat kayo dapat mamatay. Papatayin ko kayong lahat. At iaalay ang buhay ninyo sa aking Panginoon. Sino ang kaya mong patayin habang nandito ako? Manatili ka rito at magsisi sa mga kasalanan mo laban sa Daxia. Isang palad lang, ang isang demigod ay nagtalumpati sa harap ng Immortal. Etong Immortal, saang antas na talaga siya umabot? Immortal, papatayin mo ba siya? Hindi ko siya pinatay. Binasag ko lang. Ikinulong siya rito. Dahil naglakas loob siyang sugpuin ng Dragon Vein ng Daxia, kailangan niyang handa na magsisi habang panahon. Ikinulong ko ang katawan niya, kinulong ang kaluluwa niya, at ginamit ang Dragon Vein para siya ay masugpo dito. Tanging ang Immortal ang may kakayahang gumawa nito. Under Marapagyarihan with Immortal ay talagang hindi maunawaan. Kung gayon, dahil tapos na ang lahat dito at naayos na, oras na para umalis ako. Magalang naming sinasamyo ang Immortal. Sinasamyo ng may paggalang ang Immortal. Nagluwa lang Daxia ng Immortal. Buti na lang may plano akong pantaboy. Nagpadala ako ng kambal katawan sa Daxia. Santo anak, bakit ngayon ka nagising? Huwag mo sabihin, may nangyaring masama sa Daxia. May Immortal ang Daxia, hindi kayang sukatin.
Lakad na kayong lahat. Ihanda ang ritual ng pagtawag. Ano? Tatawag ng Diyos? Huwag po, Santo Anak. Napakamahal ng kapalit ng pagtawag sa Diyos. Kahit ang ating simbahan hindi kakayanin. Kahit anong kapalit, tatawag tayo ng Diyos. Kung hindi tayo, ang buong simbahan natin ay mapapahamak. Paano nangyari ito? May immortal ang Daxia, kapantay ng Diyos. Ano? Ano kung immortal ka? Ano kung hindi ka matatalo sa mundong ito? Kapag tumawag ako ng tunay na Diyos, lahat ng nilalang ay luluhod sa akin. At saka, pagdurusahin kita ng higit pa sa kamatayan. Nakakalungkot lang, napakamahal ng ritual. Kahit na may 2,000 taong pamana ang simbahan, isang beses lang tayo makakatawag. Santo Anak, nahanda na po ang ritual ng pagtawag, handa na ang lahat. Manguna na po kayo sa seremonya. Immortal ng Daxia, ipapakita ko sa iyo ang mukha ng tunay na Diyos. Ang aking Schwer ay malaki na. Linker, Schweder. Mahal, nakauwi ka na? Tay, napalayas mo na ba ang mga masasama? Simula na ngayon, mananatili na ako rito. Manugang na matalino. Napagod ka na. Inumin mo ang tubig na ito. Biyanan, huwag po kayong magpanggap. Pamilya na tayong lahat. Squircida Pensionary kay si Rivera magpanggap. Oh, hindi na kailangan. Salamat po. Tay, umupo ka. Sige, sige. Linger, Schwer, lumapit kayo. Ang tagumpay ng ating angkan na maging pinakamakapangyarihan sa Daxia sa buong mundo ay nasa iyong mga kamay. Masamang balita, Immortal. Ang ating tiktik sa kalurang simbahan ay nagulat, may taong katulad ng banal na anak ang lumabas sa loob ng simbahan. Ganun ba? Maingat ang banal na anak. Klono lamang ang ipinadala dito sa Daxia. Hindi lang iyan. Nalaman din namin na nagbabalak ang banal na anak gumuhit ng isang mahiwagang bilog. Nagdaraw siya ng malawakang ritual. Malawakang ritual? Ayon sa balibalita, may isang nakakilabot na ritual ang kanlurang simbahan. Kayang tawagin ang tunay na Diyos para bumaba sa mundo. Kalokohan! Sa mundong ito, walang tunay na Diyos. Huwag kang magmalaki. Naalala mo ba? Sa ating bansa na Daxia, nagkaroon tayo ng immortal. Kaya ang pagbaba ng Diyos ay posible rin mangyari. Ito. Ahaha. Kapag may kaaway, labanan natin. Kapag bahasagkaan natin, subukan niya. Opo, immortal. Ako ay naging immortal na. Kahit tunay na Diyos ang bumaba, ano naman, sasagasaan ko ng aking espada. Ang Diyos ay magpapakita na. Ha 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 ha. Isang Diyos, isang tunay na Diyos ang bumaba. Hindi ko inakalang sa aking buhay, masasaksihan ko ang paghihingi ng isang Diyos. Ganito ba ang hitsura ng tunay na Diyos? Napakadakila, napakalawak. Shugen at Daxia. Maghintay ka lang. Nais kong mamatay kayong lahat. Sino ang tumawag sa akin? O makapangyarihan, ako po. Ano ang hiling mo? O makapangyarihan, hinihiling kong pamunuan mo ang aming mga alagad sa pakikidigma laban sa Daxia at supilin ang immortal ng Daxia, Zhou Yuan. Mabuti. Makapangyarihan, pumayag ka na? Oo. Ngunit kailangan ko ng handog. Makapangyarihan, huwag kang mag-alala. Naghanda na ako ng mga handog. Sanay inyong tangkilikin ng dahan-dahan. Hindi ka kailangan. Ikaw lang ang sapat na. Hindi, makapangyarihan. Ako ang tumawag sa inyo. Hindi pwede. Hindi pwede. Nakapasok ka na sa kaharian ng half-immortal. Taglay mo ang enerhiyang mas higit sa anumang handog. Bilang banal na anak ng simbahan, hindi ba dapat ialay mo ang sarili mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang huling hiling mo. Ako'y makikidigma sa Daxia at aking buburahin ang immortal ng Daxia. Shu Yuan.
Anong uri ng puwersa? Yung nakapagdot from bayo sa mga pangyayari, ang nasa riuning iwan, sinakasirmasitos, ang may manuwag nang lumitaw ang isang immortal. Kanaya whale is na yung pagkakataon, mas further one hour kayawingam. Isang Diyos mula kanlura ng bumaba. Ano ito? Ito ay banal na parusa. Ngunit paano nagkaroon ng banal na parusa ngayon? At Panginoong Palasyo, Anzac Singari. Kamakailan, narinig ko ang dakilang manghuhula na may naghahanda sa kanluran na tawagin ang isang Diyos. Ano? Sa palatandaang ito, nagawa nila. Ano? Paganyaya sa Diyos? Talaga bang may mga Diyos? Kahit isang immortal ay lumitaw na, bakit naman ang pagdating ng Diyos ay lalong nakakagulat? Ito... Panginoong tagapamahala, bubukan na naman ng dugo. Guro, ano ang nangyari ni Naomi Rhodes? Isang tunay na Diyos ay lumitaw. Ito ay malaking pagsubok sa mundo. Sino ang aakalang ang tunay na kapahamakan ay manggagaling sa langit? Ito ang gagawin isang Diyos. Bumaba na ba ang tunay na Diyos? Ngunit ang mundong ito ay hindi lugar na iyong yurakan ng basta. Kahit sa mga immortal at Diyos, may antas. Pagbati, mahal na walang kamatayan. Huwag nang magpakapurmal. Mahal na walang kamatayan, kumukulog sa kalangitan, bumababa ang banal na kapangyarihan. Ito kaya palatandaan ng pagdating ng mga Diyos. Ang kanlurang simbahan kawan, nagtagumpay silang tawagin ng isang Diyos. Ano? Kaya tama ang aking hinala, nakapangingilabot, nakapaligiran. Tanging tunay na pagbaba ng Diyos ang makapagpapaliwanag nito. Mahal na walang kamatayan, nakumpleto ko ang kalkulasyon. Dati akala ko, mga demonyo ang pinakamalaking sakuna. Ngunit ngayon nakikita ko. Ang tunay na mga Diyos ang tunay na sakuna ng langit at lupa. Kapag bumaba ang tunay na Diyos, lahat ay mawawasak. Hindi maaring magsama ang Diyos at tao. Sila'y kumakain ng sangkatauhan. Kaya bawat pagbaba ng tunay na Diyos ay isang kalamidad para sa lahat ng may buhay. Ano? Buena Diyos mahal na walang kamatayan. Bakit maraming tao pa rin ang sumasamba sa mga Diyos? Dahil ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwagi. Bawat pagbaba ng mga Diyos ay nagtatapos sa kanilang tagumpay. Kaya natural lamang sila ang nagbabago ng kasaysayan at kailangan pa rin nila ng pananampalataya ng tao. Kaya nagiiwan sila ng mga binhi ng paniniwala. Naiintindihan ko. Parang mga pastol ang mga Diyos. Kahit na paulit-ulit nilang inani ang sangkatauhan, hindi nila ito tuluyang winawasak. Eksakto. Ngunit ngayon, ako ang magiging sandata ng Daksya. Ako ang magiging tanggulan ng sangkatauhan. Mahal na Joe, ipagtanggol mo kami laban sa mga Diyos magpakailanman. Mahal na Joe, ipagtanggol mo kami laban sa mga Diyos. Mahal na Joe, ipagtanggol mo kami laban sa mga Diyos. Kayong mga mortal, bakit hindi kayo yumuyukod sa harap ng bathala? Isang Diyos. Totoong Diyos nga. Pakiusap, sakipin ninyo ako sa dagat ng pagdurusa. Batala, handa akong sumamba sa inyo. Ako ay nanunumpa. Ha. Ang mga mananalig sa akin, magkakamit ng walang hanggang buhay. Dumating na ang taktang oras. Asawa ko, ikaw. Huwag kang mabahala, maayos ang lahat. Walang kamatayan, ikaw ang pag-asa natin. Manalig ka, walang kamatayan, kaming bahala sa angkan ng tiyan. Aalis na ako. Kaya ito pala ang Daksyang laging binabanggit niya. Tunay nga itong bayan ng mga bayani. Ang lugar na ito, ang tamang puok para ipalaganap ang pananampalataya. Naroon na ang Daksyang kaharian. Ipinagbabawal ang mga bathala. Ikaw ang walang kamatayang Daksya, Zhou Yuan. Ako nga nagsasabing Diyos ka. Bakit ka bumaba sa daigdig ng tao? Kapag may hiling ang isang mananampalataya, tutugunin ko. Isang tapat kong alagad ang humiling na pawiin kita. Yung tinatawag na anak ng Diyos? Nasaan siya? Bakit hindi siya sumama? Upang lubos akong makapagpakita, kusang ibinuwis niya ang buhay. Kusang isinakripisyo? Pero isang beses ko lang siya nakita, takot siya sa kamatayan. Imposibleng kusang mag-aalay siya. Maliban kung ikaw... Tama na ang salitaan. Solusyonan natin to ng suntukan. Isang hamak na tao, naglakas loob humamon sa Diyos? Sa silangan, hindi kami sumasamba sa mga Diyos. Dito, naniniwala kami
na kayang talunin ng tao ang langit. Kahit tunay kang Diyos, hahawiin ko pa rin ang espada laban sa iyo. Handa ka nang mamatay. Naglalaban sila, nakikipaglabang walang kamatayan sa Diyos. Ito pala ang labanan ng mga Diyos, yumayanig sa langit at lupa. Ang walang kamatayan, hindi siya matatalo, di ba? Naniniwala ako sa asawa ko. Hindi siya matatalo. Tama si Ginang, patawarin ang pagdududa ko. Bihira ang mga walang kamatayan. Paano siya matatalo? Tama. Amoy mga Diyos ay mas mataas na anyo lamang. Ni kundit ng mga walang kamatayan ay nakalampas na. Ikaw, bakit napakalakas mo? Ganito lang ba ang kapangyarihan ng Diyos? Lumayas ka? Hindi. Tapos na. Muli nang nawala ang dilim. Tapos na ba ang labanan? Bakit wala na akong nararamdamang presensya ng Diyos? Posible kayang pinatay ng immortal ang Diyos? Sandali. Iyon ay... Ang immortal, bumalik na siya. Immortal? Talaga bang tinalo mo ang Diyos? Ang tunay na Diyos ay bumagsak. Bumalik ang kapayapaan sa mundo. Banal na kapangyarihan ng immortal. Walang katapat ang immortal. Sabi ko na, hindi matatalo ang immortal? Isang karaniwang Diyos, paano makakapantay sa immortal? Asawada, ligtas kang nakabalik. Salamat sa langit. Pasensya na, adik ka. Ano pinag-aalala kita? Immortal, ngayong natalo na ang tunay na Diyos, handa akong pamunuan ang Dragon Guard para direktang salakayin ang simbahan. Immortal, sa buong paggalang, masyadong maraming pagkakamali ang simbahan. Magsusumbong agad ako sa hari at lulusob sa simbahan. Hindi ako makikialam sa mga mortal. Kayo na ang bahalang magdesisyon. Hindi na ako makikialam sa mga gawain ng tao. Maridors ay pibilamadan yung dinay sarili. Ngayon, magtindig kayo. Ipinagkaloob ko ang aking katawan upang patiwasayin ang mga Diyos at dalhin ang kapayapaan. Ngayon hawak ko ang espada, aking pangangalagaan ang mga ugat drakon ng siyam na lalawigan para sa katatagan ng ating bansa, para sa pagsasanggalang ng dakilang siya. Bilang punong tagapagturo ng dakilang siya, sa ngalan ng bansa at mga bilyong mamamayan nito, inaalay ko ang aming pinakamalaking pasasalamat sa immortal. Ako sa ngalan ng mga ninuno ng Angkang Joe ay nanunumpa habang ako'y nabubuhay. Aking pangangalagaan ang lupain at palawakin ang hangganan. Gagapiin ko ang lahat ng kaaway at itatag ang walang hanggang saligan ng dakilang siya. Kang mamatay man ako, magiging espiritong dragon ako sa kamatayan at poprotektahan ang huwaksiya magpakailanman. Saksi ang araw at buwan sa panatang ito, hatol ng langit at lupa ang magpapasya. Ito ang tugon ng langit. Ang salita ng immortal ay umabot na sa mga tenga ng kalangitan. Kinilala ito ng langit at lupa. Ito ang tunay na immortal. Nakapangingilabot ang dating, kanyang itinatag ang pundasyon para sa 10,000 henerasyon. Pangangalagaan niya ang walang hanggang kadakilaan ng bansa. Mula na ngayon mamumuhay ng walang takot ang mga tao. Dapat na akong bumalik kaagad upang iulat sa kanyang kamahalan at hilinging hirangin ng hari ang immortal bilang tagapagtanggol na Diyos ng siya, sasambahin sa bawat tahanan, pararangalan ng bilyon-bilyong tao. Higit pa riyan, aking hihilingin sa kamahalan na gawaran ang ginang ng titulong immortal na konsorte ng siya. Mula sa araw na ito, lahat ng maharlika ng siya ay dapat lumuhod sa harap ng konsorte. Maging ang emperador ay dapat yumukod ng lubos sa harap ng immortal na konsorte. Nararapat lamang. Ipaghahanda ko ang Guardiang Dragon upang protektahan ang Angkan Joe sa lahat ng henerasyon. Ang templo ng dragon ay mula ngayon susunod sa pamumuno ng Angkan Joe. Ang aming tirahan ng mga lihim ng langit ay handang maging tulay sa pagitan ng immortal at mundo ng tao. Ang mga salita ng immortal ay ipararating sa buong mundo sa pamamagitan ng tirahan ng mga lihim. Ano? May immortal sa dakilang siya? Pag-uulat sa Santo Papa, ayon sa impormasyong natipon namin, isang immortal sa dakilang siya ang nagpantay laban sa kasamaan sa loob ng 80 taon at sa isang paghagis ng tabak, pinatay niya ang Diyos na isinugo ng Santo Ana. Kumuha ng kalahati ng kayamanan ng simbahan at ipadala sa dakilang siya. Ang aming banal na simbahan ay buong pusong pasasailalim sa dakilang siya. Handa rin kaming
magbigay ng regular na handog. Opo, inyong kabanalat. May problema, Panginoong Ninja. May immortal na lumitaw sa dakilang siya, tinalo ang masama, at pinatay ang Diyos gamit ang tabak. Siya'y walang talo sa mundo. Nani? Ano ang sinabi mo? Totoo ba yan? Pag-uulat, Panginoong Ninja, walang dudang totoo. Ano ang dapat nating gawin? Ang ating ninja clan ay may dugong alitan sa Huaxia na nabalitaan kung ang immortal na iyon ay magalit, milyon ang mamamatay. Kung ang immortal ng Huaxia maalala tayo, hindi tayo makakaligtas sa kanyang galit. Panginoong Ninja. At bakit hindi tayo humarap sa dakilang siya at aminin ng mali, pasakop sa kanila? Yoshi, mambuti, gawin natin iyan. Kaagad? Magpadala ng liham ng paghingi ng tawad sa Huaxia at pagkatapos, ipahayag sa buong mundo na ang ating ninja clan ay yumuyukod sa Huaxia. Naiintindihan. Isang immortal lang naman. Immortal man, tao pa rin. Ano ang dapat katakutan? Mga gago, patuloy na pinupuri ang immortal na parang Diyos. Ngayon, lahat sila'y sumusuko sa dakilang siya. Sa palagay ko, sila'y nawawala na sa sarili. Ang immortal ng dakilang siya. Jowan ang pangalan, hindi ba? Ikaw. Pumunta ka na at imbestigahan ang lahat tungkol sa kanya. Ano? Sino ka? Bakit ka nandito? Tinawag mo ang pangalan ko, pero hindi mo ako kilala. Ikaw si Zhou Yuan. Ang walang kamatayang tagapagtanggol ng dakilang siya? Ang pangalan kong huwag mong babanggitin ng basta mararamdaman ko. Huli mo itong gawin. Tabak, humayo ka. Dagat Emperador. Kami ay magpapailalim sa dakilang siya. Mula ngayon, iisa na lang ang makapangyarihang bansa, ang dakilang siya. Walang kamatayan. Salamat sa langit sa inyo. Dahil sa inyo, ang aming dakilang siya ay sumulong sa nakalipas na 10 taon na parang 100 taon. Ngayon, kami na ang nangungunang bansil sa Blue Star. Salamat sa proteksyon ng walang kamatayan. Ang mga mamamayan ng siya ay nananatiling mapayapa at masaya. Kahit mga sakuna ay hindi makapinsala sa siya kahit katiting. Kapinuan na relegation Nerto para na magpasalamat sa inyo. Tungkulin ko lang ito. Ngunit ang dahilan kung bakit kayo tinipon ay para magpahatid. Ano po yun? Aalis na ako. Ano? Kaming mga taga-bulwagan ng Dragon God, marangal na nagpapaalam. Huwag ipunong tagapayo ng siyam o nakapalam sa Anzo. Mahal na immortal, kayo, babalik pa ba kayo? Kapag ako'y bumalik sa araw na iyon, ang lahat ay